Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 966 hanggang 970. Kabanata 966. Ang apat na makalangit na hari sa Ores Hill ay malalaking figure din sa bawat bayan, at ang pinakasikat ay si Mahjong Liang. Mga tao sa arena, kapatid na si Liang. Hindi pinangarap ni Jiang Ming na makakasagasa siya sa fete ni Mahjong Liang para iwasan ang isang Porsche Cayenne. Nagsisi na siya at gusto na niyang mamatay sa oras na ito. Kung alam niya ito at dirdiretso lang siya sa Porsche. Hindi, kung alam niyang ganito ito, hindi siya magiging mas mabilis kaysa kay Charlie sa anumang kotse. Tama yan. Ang lahat ay dahil sa bastard na si Charlie na naglakas loob na lokohin siya. Ang kanyang BMW 520 ay nakakagulat na makapangyarihan. Sa unang tingin, ito ay isang binagong kotse. Kung hindi niya ikinahihiya, paano siya makakagawa ng ganitong masamang hakbang? Sa pag-iisip nito, labis na kinasusuklaman ni Jiang Ming si Charlie. Si Mahjong Liang ay tumingin sa batang namumutla sa takot at malamig na ngumiti. Halika, ipakita mo sa akin ang iyong lisensya sa pagmamaneho at ID card. Si Jiang Ming ay hindi nangahas na sumuwahi. Nagmamadaling bumalik sa kotse, kinuha ang lahat ng mga dokumento, at ibinigay ang mga ito kay Mahjong Liang na may paggalang. Pagkatapos basahin ang mga dokumento, direktang inilagay ni Mahjong Liang ang lahat ng mga dokumento sa kanyang bulsa. Pagkatapos, tumingin siya kay Jiang Ming at malamig na sinabi, "Jiang Ming, naglalakad na ako sa mga ilog at lawa sa loob ng maraming taon. Ayoko talagang pakialaman ka, 1 buwan na ang nakalipas simula nung nabili ko ang kotse. Nag-crash ka ng ganito, kahit ayusin mo para sa akin, itong kotse pa rin ang nasugatang sasakyan, hindi ang bago kong sasakyan." Sa pagsasalita tungkol dito, mahigpit na sinabi ni Mahjong Liang. "Kaya, ang solusyon na ibibigay ko sa iyo ay napakasimple. Simula ngayon, sa iyo na itong fete." Nang marinig ito ni Jiang Ming, natigilan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi yun ni Mahjong Liang. Ibigay sa kanya itong fete. Imposible. Sa oras na ito, sinabi ni Mahjong Liang na may malungkot na ekspresyon. "Ang kotse na ito ay para sa iyo na. Bilhan mo ako ng isang bagong kotse na may eksaktong configuration. Hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Ikaw ay swerte din. Mas maganda ang ugali ko ngayon. Kung hindi, dahil lang nabangga mo ang kotse ko, kailangan mo munang mabali ang paa mo." Matapos marinig ang mga salita ni Mahjong Liang, si Jiang Ming ay lumuhad sa lupa na may desperado na mukha. Hayaan ang kanyang sarili na mawala para sa isang bagong kotse, na maaaring nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Saan kaya siya kukuha ng ganyang karaming pera? At ano ang silbi ng kotseng ito para sa kanyang sarili? Ang pag-aayos nito lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, at kapag naayos na ito, aabuti ng daan-daang libo ang pagbebenta nito. Kasama na ang lahat-lahat, aabutin siya ng 100 at daan-daang libo para makuha ang kanyang sasakyan ng mag-isa. Hindi pa nito binibilang ang pinsala sa kanyang sasakyan. Ang mga kumpanya ng insurance ay maaari lamang masakop ang 250 milyon, at ang kanilang pinagsamang pagkalugi ay tinatayang lampas sa 1 milyon. Muntik nang bumagsak si Jiang Ming sa sandaling ito, dahil binili niya itong Mercedes-Benz na may utang, at kailangang magbayad ng buwanang bayad na higit sa 10,000 bawat buwan, at ito ay magiging sapat para sa 3 taon. Ang lahat ng kanyang mga gamit sa bahay ay ginagamit sa pagbabayad ng paunang bayad,
at buwanang sweldo ay mahigit 20,000 lang. Ano ang maaari niyang gawin upang makayanan ng milyon-milyong pagkalugi? Sa pag-iisip nito, umiyak si Jiang Ming at sinabi kay Ma Zhongliang, "Brother Liang, sisihin mo ako sa bagay na ito ngayon. Ako lang ang may pananagutan, inaamin ko, pero wala talaga akong maraming pera. Hindi ko kayang bumili ng ganoon kamahal na sasakyan para bayaran ka. Kung gayon wala akong pakialam." Pinagalitan siya ni Ma Zhongliang. "Kailangan mo akong bayaran dahil nabangga mo ang kotse ko. Wala kang pera para malaman ang solusyon. Bibigyan kita ng hindi hihigit sa 1 linggo, kapag hindi ko makita ang bagong Phaeton sa aking bahay. Pagkatapos ay hahayaan kong may pumutol sa'yo." Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Ma Zhongliang, "May gagawin ako, ang sasakyan ko ngayon ay iyon na. May 1 linggo ka lang. Kung hindi mo malutas ang problemang ito, puputulan kita. Kung ikaw ay maglakas loob na tumakbo, papatayin kita." Kabanata 967. Si Jiang Ming ay nanginginig sa takot, at sa oras na ito ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Ma Zhongliang ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya ng walang kwenta. Bumalik sa Phaeton, kinuha ang kanyang mga personal na gamit, at direktang ibinato ang susi ng sasakyan kay Jiang Ming. "May ekstrang susi din ang kotseng ito. Kapag iniabot mo ito sa akin, ibibigay ko sa iyo ang susi na yon. Huwag mag-alala, kahit na ako ay isang gangster, hindi ako kailanman nagkamali. Gusto ko ito, hindi dapat sa akin. Wala akong gusto." Tayong mga tao sa mga ilog at lawa ay kumikilos lamang ng 2 salita, "Pansinin mo." Ngunit kung hindi mo ako pinapansin, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Pagkatapos magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay para matamaan ang isang paupahang sasakyan at umalis. Ang ilang kaibigan sa paligid ni Jiang Ming ay natulala. Ang bawat isa ay hindi napigilang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso. Itong si Ma Zhongliang talaga ang matanda na kapatid sa kalsada. Siya ay kumilos ng desidido at simple. Inihagis niya ang isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon dito at tumalikod. Masyadong gwapo ang istilong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jiang Ming ay lumuhad sa lupa at umiyak ng mapait. Paano niya makukuha ang pera para makabili ng bagong Phaeton? Kahit na ang 2 na aksidente ng sasakyan ay nabenta, ito ay hindi sasapat. Ngunit ang kabilang partido ay may malaking suporta. Kung hindi niya malutas ang problemang ito, pagkalipas ang 1 linggo, baka talagang puputulan siya ng kabilang partido. Hindi na alam ni Jiang Ming kung ano ang gagawin. Ngayong nasa harapan na niya ang 2 sasakyan. Nagkaroon siya ng pagnanais na mamatay. Ang ilang mga kaibigan na palaging may gusto sa kanya, ay humakbang sa oras na ito at nagtanong na may pag-aalala. "Brother Jiang Ming, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Hinawakan ni Jiang Ming ang kanyang buhok, bumagsak at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam na makakabangga ako ng Phaeton habang nagmamaneho. Hindi ko alam kung bakit may tao nagagastos ng higit sa 2 milyon para bilhin ito. Isang kotse na mukhang Passat." Pagkatapos noon, umiyak siya sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, sumabog na ang WeChat group ng orphanage. Mula nang naipost ni Jiang Ming ang video, maraming tao sa grupo ang nagtatanong with concern, okay lang ba siya? Paano ang mga tao? Nasaktan ba sila? Pagkatapos ng lahat, sila ay isang maliit na kasosyo na lumaki ng magkasama. Matapos mapanood ang video, labis na nag-alala ang lahat matapos malaman na na-traffic si Jiang Ming dahil sa aksidente. Ngunit alam ni Charlie na ito ay dapat na ang pamamaraan ng kabilang partido. Ang BMW 760 na kanyang minamaneho ay isang sipa lamang, at iniwan ang Mercedes-Benz ng kalaban. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, alam ng lahat na hindi dapat manalo si Jiang Ming sa laro. Dapat alam ito mismo ni Jiang Ming ito.
Talagang ayaw niyang ibigay ang Mercedes-Benz na yon sa orphanage. Kaya pinili niya ang isang aksidente sa trapiko sa oras na ito, bilang isang dahilan upang wakasan ang karera. Sa katunayan, kung mahigpit niyang sinunod ang kasunduan, anuman ang nangyari sa kanya habang nagmamaneho, basta dumating siya ng mas maaga kaysa kay Charlie. Kung matalo siya, dapat natural na willing siyang tumaya. Ngunit alam ni Charlie na dahil ginamit na ni Jiang Ming ang paraan ng aksidente sa trapiko, upang mahanap ang kanyang sarili, pagkatapos ay hindi siya maaaring maging agresibo. Ang kabilang partido ay naaksidente, kung siya ay agresibo pa rin, pagkatapos ay sa mga mata ng mga kaibigan, hindi ito malapit sa sangkatauhan. Sa kotse ng BMW, nag-alalang sinabi ni Tita Lena, dapat mong tawagan si Jiang Ming at tanungin siya kung hindi sila nasaktan. Kinagat ni Xiaofen ang kanyang mga lobby at sinabing, Tita Lena, sa palagay ko sinadya nitong si Jiang Ming ang aksidente. Dapat niyang malaman na ang kanyang kotse ay hindi mas mahusay kaysa kay Charlie, at ayaw niyang ibigay ang sasakyan sa ampunan. Hindi siya papayag na mawala. Ito ay isang masamang ideya. Nagmamadaling sinabi ni Tita Lena, Xiaofen, huwag gumawa ng ganoong pagpapalagay tungkol sa mga intensyon ng iba. Kung hindi mo naiintindihan ang iba, kung gayon ang mga aksidente sa trapiko ay isang pangunahing bagay. Wala ang pinakamahalagang bagay. Kabanata 968. Sige, walang magawang tumango si Xiaofen. Kaya tinawagan ni Xiaofen ang munting kaibigan na nakaupo sa co-pilot ni Jiang Ming. Matapos sagutin ng kabilang partido ang telepono, nagtanong si Xiaofen. Bakit sinabi ni Jiang Ming na naaksidente ang grupo? Kamusta kayo? Ayos lang ba kayo? Si Tita Lena ay nag-aalala. Awkward na sinabi ng lalaki. Nabangga ni Jiang Ming ang isang huwei. Bago siya matapos magsalita, tumayo si Jiang Ming, kinuha ang telepono at bumulong, Xiaofen, okay lang ako. Ni-rear end ko lang ang isang Passat. Nakikipag-ayos ako sa may-ari para malutas ito. Pupunta ako doon kapag tapos na. Huwag kang mag-alala. Nang marinig ito ni Xiaofen, bumuntong hininga siya at sinabi, kung gayon, hihintayin ka namin sa hotel entrance, matagal nang naghintay ang lahat dito. Nagmamadaling sinabi ni Jiang Ming. Kung gayon maaari mo akong tulungan na sabihin kay Charlie, ikinalulungkot ko talaga ito. Hindi ko matatapos ang laro, kaya hayaan mo akong tanungin siyang muli kapag may oras ako sa loob ng ilang araw. Mabuting nagsabi si Xiaofen at ibinaba ang telepono. Ang munting kaibigan na unang nakatanggap ng tawag mula kay Xiaofen, ay hindi maiwasang magtanong kay Jiang Ming. Kuya Jiang Ming, kakain ka ba sa gabi pagkatapos ng malaking insidente na ito? Halika, syempre gusto kong pumunta. Sumigaw si Jiang Ming, napakagandang imbitahan si Tita Lena ng hapunan ngayong gabi. Bakit hindi ako pupunta? Sa katunayan, ang iniisip ni Jiang Ming ay mayroon siyang kakulangan ng higit sa 1 milyon, at dapat niyang gawin ang lahat para makakuha ng mas maraming pera. Hindi bababa sa kalahati ng pagkakaiba sa presyo, ang maaaring bayaran para sa pagkain na ito. Pagdating ng panahon, siya ay mag-o-order ng higit pang mga pagkain at susubukan na gawin ang pagkain na ito sa 40,000 hanggang 50,000. Sa ganitong paraan, kaya niyang kumita ng higit sa 20,000. Higit sa 20,000 ay marami. Sa pag-iisip nito, agad na sinabi ni Jiang Ming sa ilang tao sa paligid niya. Huwag mong sabihin kahit kanino ang nangyari kanina, naiintindihan mo ba? Naintindihan namin. Nagmamadaling tumango ang ilang mga tao. Sinabi ni Jiang Ming na may itim na mukha. Sa ganitong paraan, sumabog ang mga airbag ng kotse ko, at para hindi ako marunong mag-drive. Tulungan mo akong itulak ang kotse sa gilid ng kalsada, then we drive this Phaeton over. Dapat ay posibleng magmaneho. Inihatid ni Jiang Ming ang Phaeton sa hotel. Natulala ang ilang kaibigan sa paligid niya sa mararangyang interior ng Phaeton.
Bumuntong hininga ang isang bata sa likod ng upuan. Fuck, isa talaga itong Phaeton, low-key at maluho ang kotseng ito. Talagang cool na umupo. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon sa isang iglap. Lalong hindi komportable si Jiang Ming matapos itong marinig. What the hell is this? Ito ay, pagkalipas ng ilang minuto, si Jiang Ming, na labis na nanlumo, ay nagmaneho ng Phaeton sa Hyatt Hotel. Hindi siya nangahas na magmaneho ng sasakyan papunta sa pinto ng hotel, ngunit pumarada sa isang tahimik na lugar sa parking lot, at saka naglakad kasama ng iba. Sa oras na ito, ang mga kaibigan kasama sina Charlie at iba pa ay naghihintay na lahat sa gate ng Hyatt Hotel. Nang makitang lumapit si Jiang Ming, maraming tao ang lumapit na may pag-aalala at nagtanong tungkol sa aksidente. Bagamat sobrang sama ng loob ni Jiang Ming, iwinagayway pa rin niya ang kanyang kamay na nagkukunwaring walang pakialam at sinabing, "Okay lang, habulan lang at malulutas ng insurance." Lahat ay gumaan ngayon. Tumingin si Charlie kay Jiang Ming nang may interes at ngumiti. "Jiang Ming, huli na para sa iyo para habulin ka. Mayroon lamang 2 o 3 kilometro sa kabuuan. Maaari kang magpasya sa kinalabasan sa lalong madaling panahon. Paano ka makakapag-rear-end kapag nagkataon lang?" Kabanata 969. Inis na tiningnan ni Jiang Ming si Charlie at sadyang sinabi, "Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa'yo? Kung hindi ko hinabol ang buntot, itinalaga akong manalo." Nagpout si Xiao Fen at sinabing, "Hipan mo na lang." Binatukan ka ni Kuya Charlie kanina ng isang sipa ng accelerator. "Sa tingin ko kung hindi ka nag-rear-end, dapat kang matalo." Biro lang. Si Jiang Ming ay sadyang gumawa ng dahilan at sinabi, "Ang dahilan kung bakit naabutan ako ni Charlie sa simula ay dahil nakalimutan kong iset ang kotse sa sport mode." Sa sinabi niya, nagmamadali siyang tumalikod sa paksa at sinabing, "Oh, sinabi ko na sa'yo, itong babae ay hindi nakakaintindi ng mga sasakyan na walang kabuluhan. Pumasok na tayo." Ako ay nakapag-book na ng lugar. Hindi na siya pinansin ni Charlie, at pumasok sa Hyatt Hotel kasama ang lahat. Ang Hyatt Hotel ay isang komprehensibong hotel na nagsasama ng kainan, entertainment at paglilibang. Gayunpaman, ang lokasyon ay medyo malayo, na malayo sa Shangri-La at Brilliant Club. Nanguna si Jiang Ming at pinangunahan ang lahat sa Hyatt Hotel. Sinalubong siya ng isang waiter at tumingin kay Jiang Ming at magalang na nagtanong, "Hello Master, mayroon ka bang appointment?" Bagamat napakapait ni Jiang Ming, nagpanggap pa rin siyang malakas at sinabing, "Ang pangalan ko ay Jiang Ming, at nag-book ako ng table number 03 sa lobby." Pagkatapos magsalita, sinabi ni Jiang Ming sa lahat, "Pasensya na guys, medyo na late tayo. May upuan lang sila sa hall ngayon." Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang pangunawa. Pagkatapos ng lahat, para sa karamihan ng mga tao, ito ang unang pagkakataon para kumain sila sa isang 5-star hotel. Ngumiti ang waiter at sinabi pagkatapos suriin ang error, "Okay, Mr. Jiang, nakahanda na ang mga upuan, lahat, sumama sa akin." Dinala ng waiter ang lahat sa catering department. Nagsalita si Jiang Ming sa oras na ito at hindi napigilang sabihin kay Charlie, "Charlie, hindi ka pa nakakapunta sa ganoong high-end na lugar, sa pagkakataong ito ay maswerte ka. Kung masusundan mo ako para makita, o kung hindi, maaaring wala kang pagkakataon na tamasahin ito sa buong buhay mo." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Charlie na matawa. Ang nangungunang Shangri-La Hotel sa Ores Hill ay pagmamay-ari niya. Sa isang fraction ng bank card, mabibili niya ang buong Hyatt Hotel. Kaya hindi na siya nag-abalang pabulaanan ang tao na tulad ni Jiang Ming. Kaya naman, bahagyang ngumiti si Charlie, masyadong tamad na alagaan ang basahan ni Jiang Ming. Nang makita ang walang pakialam na ugali ni Charlie, mas nagalit si Jiang Ming. Ang Charlie na ito ay hindi kailanman inilagay ang kanyang sarili sa kanyang mga mata,
mula noong siya ay bata pa. Hindi siya pinapasok sa mga mata ngayon. Siya ay isang live-in na manugang, at hindi niya alam kung nasaan siya, at naglakas loob na hamakin siya ng sobra. Mukhang ngayon ay kailangan niyang gumawa ng paraan para mawala siya sa mukha. Sa oras na ito, mayroon ng magandang paraan si Jiang Ming para patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Kailangan niyang gawin ang lahat para mawala ang mukha ni Charlie, at kasabay nito, hahangaan siya ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Pagdating ng panahon, diretso siyang makikipaglaro sa kanila na may walang laman na guwantes at subukang gamitin ito. Sa parehong paglutas ng problema ng rear ending ng Phaeton. Habang pinag-iisipan nito ni Jiang Ming, mas nadama niya na ito ay isang magandang ideya ng 2 ibon na may isang bato. Matapos gawin ang desisyong ito, nakaramdam ng ginhawa si Jiang Ming, at pagkatapos ay naglakad siya papasok sa forefront na may mahusay na momentum. Nang makarating siya sa paunang natukoy na posisyon sa mesa, pinaupo ni Jiang Ming si Tita Lena. Nang makaupo si Tita Lena, umupo si Jiang Ming sa kanyang kaliwang side, at si Ronel at iba pa, na kanina pa lumuhad at dinilaan si Jiang Ming, ay isa-isang umupo. Kabanata 970. Umupo din sina Charlie at Claire sa kanyang kanang side sa kahilingan ni Tita Lena. Tulad ng para sa iba, isa-isa silang umupo sa table. Nang makaupo na sila, tiningnan ni Tita Lena ang mga batang ito at sinabing may kagaanan. Mga anak, salamat sa pag-alala sa akin sa inyong puso, at pinuntahan ninyo ako. Nagmamadaling sinabi ng lahat. Tita Lena, ano po ang pinagsasabi ninyo? Tinanong ni Tita Lena, kumusta kayo nitong mga nakaraang taon? Sunod-sunod na nagtawanan ang lahat. Hayaan mong mamis ka ni Tita Lena, ayos lang kaming lahat. Matapos umalis sa ampunan sa loob ng maraming taon, ang bawat isa ay may kanya-kanyang sariling buhay. Ngunit sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga tao ay mga ordinaryong tao. Gaano man kalaki ang mga mithiin at mga ambisyon sa nakaraan, lahat sila ay naiimpluwensyahan ng realidad pagkatapos pumasok sa lipunan. Ang natalo sa ordinaryong buhay ay babalik din sa dati. Malaki ang pinagbago ng lahat. Kapag maraming tao ang nagsasalita tungkol sa kanilang buhay, bagaman sila ay nagkunwaring relax, natahimik sila pagkatapos makinig. Obvious naman na maraming tao ang hindi masyadong kasiya-siya sa buhay. Wala silang background at walang suporta. Sa lipunang ito, maaari lamang silang magtrabaho ng paunti-unti sa kanilang sarili. Masarap na maging ordinaryong tao. Walang pinagkaiba mula sa isang pangarap na maging isang master. Sa oras na ito, may nagtanong kay Jiang Ming. Jiang Ming, narinig ko na ikaw na ngayon ang direktor ng isang nakalistang grupo sa Ores Hill. Matagumpay na ngumiti si Jiang Ming at sinabing, oo, kalahating taon na akong direktor. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao sa hapag ang bumulalas. Diyos ko, ang pagiging direktor ng isang nakalistang grupo, ay dapat magkaroon ng taunang sweldo na 200,000. Jiang Ming, napakagaling mo, hindi nakakagulat na kaya mong bumili ng Mercedes-Benz. Buong pagmamalaking sinabi ni Jiang Ming. Kaya nga, para sabihin, nakakakuha ako ng taunang sweldo ng 200,000, na para lang maghanap buhay. Pagkasabi nito, nagkunwari siyang bumuntong hininga at sinabing, gayunpaman, hindi binibilang ang sweldo. Ito ay sapat lamang upang magbigay ng pagkain at damit. Ang talagang nakasalalay ay ang komisyon at bonus. Sa sinabi nito, sinabi ni Jiang Ming, huwag mong itago ito sa lahat, ngayon ako ang namamahala sa isang malaking proyekto ng kumpanya. Kapag natapos na ang proyektong yon, makakapagbahagi ako ng bonus ng higit sa 1,000,000. Nang marinig nila ito, mas nagulat ang lahat at nagmamadaling nagsabi. Jiang Ming, saang kumpanya ka nagtatrabaho? Napakaganda ng mga benepisyo, maaaring hatiin ang bonus sa higit sa 1,000,000. Matagumpay na sinabi ni Jiang Ming. Sa pag-uusapan, natatakot ka,
Ito ay sikat na white group sa Ores Hill. Tulad ng Shin Group, ito talaga ang industriya ng mga white, at ang tubo ng isang proyekto ay dapat gastusin sa mga unit ng 10-10 milyon. Kalkulahin natin, kung ano ang kinukuha ko, ay itinuturing na mas kaunti. Kumunat ang noo ni Charlie, White Group, hindi ba pag-aari iyon ng pamilya ni Solomon White? May ginagawa ba si Jiang Ming para sa White family? Ito ay uri ng nakakatawa. Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Ming na natahimik si Charlie, kaya sinasadya niyang sinabi. Charlie, anong ginagawa mo ngayon? Hindi ba aasa ka na lang sa asawa mo para suportahan ka pagkatapos mong maging manugang at kumain ng mga tira? Sa sandaling sinabi niya ito, ang ilan sa kanyang mga aso ay hindi napigil ang tumawa. Gaano man kalakas si Charlie, paulit-ulit siyang na-provoke ni Jiang Ming, at siya ay hindi napagod. Sinabi niya nang walang pakialam. Oo, naglalaba ako ng damit at nagluluto sa bahay tuwing araw, gumagawa ng gawaing bahay at namuhay ng komportable. Paano ako magkakaroon ng libreng oras para maghanap ng trabaho? Sinabi ni Charlie ang totoo, ngunit nahulog ito sa pandinig ni Jiang Ming, ngunit tila narinig niya ang malaking biro. He laughed and said sarcastically, sabi ko Charlie, everyone knows the bottom line, gusto mo ba ng mukha dito? Hindi ako naniniwala kung gaano kaginhawa ang maging manugang. As he said, he deliberately said, by the way, we grew up together anyway. Sabihin ko sa iyo ang totoo, nag-recruit ako ng assistant kamakailan. Bakit hindi ka sumama at tulungan mo si Ronel?